Kabihasnan sa sinaunang Ehipto. Nakalatag ang Ehipto sa mainit na lupain ng Afrika at halos binubuo ng disyerto maliban sa mga oasis. Dahil sa ilog Nile, nagkaroon ng pag-asa ang mga taga-Ehipto ng kanilang lupain ay magbibigay buhay. Isa pang mahalagang aspeto ng ilog Nile ay ang hangarin umihip dito na tinatawag na hanging extinction. Ito ang hangin na nanggaling sa dagat Mediterranean at umihip patimog at pasalungat sa agos ng ilog. Ito ang nagpapalamig sa kabuuan ng lupain. Dahil sa magandang klima at matabang lupa, umunlad ang sinaunang sibilisasyon ng Ehipto. Ang kasaysayan ng Ehipto ay nabubuo sa iba't ibang aspeto nito. Kabilang dito ang pamahalaan, lipunan at kultura, ekonomiya at mga ambag sa kabihasnan ng daigdig. Una, pamahalaan. Lumang kaharian 2686 BC hanggang 2181 BC. Tinatawag itong panahon ng pyramid. Sa panahon ito, nagsimula ang pagtatayo ng mga pyramid sa Ehipto na nagsilbing libingan ng mga paraon. Hindi malinaw kung ilan at sino-sino ang mga namuno. Gayunpaman, ang ilan sa mga tanyag na paraon noong panahong iyon ay ang mga sumusunod. Una, Djoser 2750 BC. Sa panahon niya itinayo ang kanunahang pyramid sa Ehipto, ang Step Pyramid na may 6 na patong na mastaba noong 2780. Idinisenyo ni Imhotep, ang punong tagapayo ni Djoser at isang magaling na arkitekto. Ikalawa, Khufu o Cheops 2650. Sa kanyang panahon itinayo ang Great Pyramid sa Giza na itinuturing na isa sa 7 wonders of the ancient world. Sa sukat na 70 metro kwadrado ang base at 147 talampakan ang taas, ito ang pinakamalaking istruktura na itinayo ng tao. Ikatlo, Unis. Sa pyramid niya natagpuan ang pyramid text o ang kalipunan ng hieroglyphics na naglalarawan ng mga tradisyon ng paglilibing sa paraon at ang kanyang kahantungan sa kabilang buhay. Gitnang kaharian 1991 BC hanggang 1786 BC. Pinamunuan ng 14 na paraon ng mga pinakamahalaga ay ang sumusunod. Una, Amenemhet I 1991 hanggang 1962 BC. Binuo niya muli ang Ehipto mula sa kaguluhan na namayani pagbagsak ng lumang kaharian. Binuhay niya ang pagkalakalan sa Palestina at Syria. Ikalawa, Amenemhet III 1842 hanggang 1797 BC. Siyang nagpagawa ng sistema ng irigasyon sa Phaynium na ginagamit pa hanggang ngayon. Bagong kaharian 1570 hanggang 1090 BC. Itinuturing na panahon ng imperyo dahil dito nagsimula ang pananakop ng mga sinaunang Ehipsyano. Pinamunuan ng tatlong paraon ng mga may mahalagang ambag ay ang sumusunod. Una, Amos. Itinaboy ang mga Hyksos palabas ng Ehipto at sinimulan ang bagong kaharian. Itinatag niya ang kanunahang magaling na hukbong pandigma gamit ang natutuhan mula sa mga Hyksos.
Ikalawa, Thutmose II, 1512 BC. Idinagdag sa imperyo ang Nubia, Syria at Palestina. Ikatlo, Hatshepsut, asawa ni Thutmose II, unang babaeng namuno sa daigdig. Nagpatayo siya ng mga templo at nagpaigting ng masiglang kalakalan kaysa pananakop ng lupain. Ikaapat, Thutmose III, itinuturing na magaling na mandirigma. Napalawak ang imperyo hanggang sa baybayin ng Euphrates. Nagpatayo siya ng magagarang templong sa panahong ito. Ang pinakamagara ay ang templo sa Kamak at ang apat na obelis na kinaukitan ng mga tagumpay niya. Ikalima, Amenhotep IV o Akhenaton, 1300 hanggang 1358 BC. Nagpasimula ang monoteismo o pagsamba sa isang Diyos, Aton, na itinuturing niyang pinakamataas at pinakamagaling. Ika-anim, Tutankhamun, 1358 hanggang 1353 BC. Ang kanyang pyramid ang itinuturing na pinakamahalagang labi ng sinaunang kabiasnan ng Ehipto dahil kumpleto ang laman nito ng matuklasan. Ibinalik niya ang politismo o paniniwala sa maraming Diyos sa panahon niya. Ika-7, Ramesses II, 1304 hanggang 1237 BC. Ipinagtanggol niya ang imperyo laban sa mga sumasalakay na Hittite mula sa gitnang Asya. Nag-iwan siya ng maraming sariling monumento. Lipunan at kultura. Sumasamba sa mga Diyos at Diyosa tulad ni Amon-Ra, Diyos ng Araw, Osiris, Diyos ng Nile, Isis, asawa nito, at iba pa. May 4 na uri ng tao sa lipunan: ang mga maharlika, pari at pantas, mga sundalo, mga karaniwang mamamayan at mga alipin. Naniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan na pinagmulan ng dalawa sa dakilang pamana nila sa kabiasnan, ang pag-iimbalsamo at ang pyramid. Umusbong ang gitnang uri ng tao sa lipunan sa panahon ng gitnang kaharian. Ekonomiya. Dalubhasa sa mga gawang kamay ang mga sinaunang Ehipsyano. Sila ay mga platiro, manggagawa ng palayok, manghabi at karpintero. Pagsasaka at pagpapastol ang mga pangunahing hanapbuhay. Nagtanim sila ng barley, trigo at mga gulay. Nagmina rin sila ng tanso at ginto. Nagkaroon ng palitan ng kahoy na sidar mula sa Phoenician at olive oil mula sa Crete para sa flax, papyrus, inas ng isdang alabaster at ginto ng Ehipto. Ang kalakalang ito ay nagdala ng karangyaan sa mga mangangalakal. Nagkaroon ng bugso ng pagtatayo ng mga kanal at daan. Mga ani at paglilingkod, ang uri ng buwis na kinukulikta mula sa mga mamamayan. Sanhi ng pagbagsak. Lumang kaharian. Pag-aalsa ng mga mamamayan laban sa mataas na buwis. Mahina at walang kakayahan sa pamumuno ang mga sumusunod na hari. Gitnang kaharian. Pag-aalsa ng mga marlikang galit sa mga pribilehiyo na mga bagong yaman na gitnang uri. Pagsalakay ng mga Hyksos mula sa Arabia at Syria noong 1700 BC. Bagong kaharian. Pagpapabaya sa ekonomiya ng kaharian. Pagsalakay ng mga Hittite sa mga kolonya ng Ehipto na nagdulot ng pagkawala ng mga buwis na kinukulikta mula rito. Pag-aalsa sa loob ng kaharian. Pagsakop ng mga Syrian noong 570 BC ng mga Persiano noong 525 BC at ni Alexander the Great ng Macedonia noong 332 BC. Ambag sa kabiasnan. Ang kalendaryo na may 365 na araw sa isang taon
na hinati sa 12 buwan ay mula sa mga sinaunang Hipsyanong astronomo noong 424 BC. Ginawa nila ito upang masubaybayan ang pagbaha ng Nile. Nabuo ang sistemang panulat ng mga sinaunang Hipsyano na tinatawag na hieroglyphics o hieroglipiko noong 3000 BC. Ito ay binubuo ng mga salitang hiero, isang salitang Griego ng hulugang sagrado o banal, at glyphe na ang ibig sabihin ay paglililo. Unang ginamit ng mga pari sa mga ritual ang hieroglipiko. Binubuo ito ng mga ideogramo at ponogramo. Mayroon itong 24 na simbolo at ang bawat isa ay may tig-isang titik ng katinig. Bukod sa 24 na simbolo, mayroon pang 80 simbolo na may tig-2 katinig. Ang mga pyramid, ang kanunahang monumentong bato na natili pa hanggang sa kasalukuyan. Ang pinakamalaking pyramid ay ang pyramid ni Khufu o Cheops na nasa Giza o Gaza. Ang pag-imbento ng papel mula sa dahon ng halamang papyrus ay nagmula rin sa mga sinaunang Hipsyano. Ang mummifikasyon o proseso ng pag-iimbalsamo ay nagsimula noong 2600 BC. Sa ilalim din ng pamumuno ni Khufu, natagpuan ang pinakamalumang mummy sa Midum ni Sir Flinders Petrie na tinatayang inimbalsamo noong panahong iyon. Ang mastaba ay mga naunang bersyon ng pyramid. Una itong itinayo sa panahon ni Haring Jir noong 2900 BC. Naimbento rin ang araro sa panahong ito. Pagtatayo ng malalaking imbakan ng tubig na tinatawag na fayum na nagtustos ng tubig sa panahon ng tagtuyot. Ginagamit pa rin hanggang ngayon ang sistemang ito ng irigasyon. Amarna art noong panahon ni Akhenaton ang nagpapahalaga sa pagiging makatotohanan ng mga bagay na inilalarawan. So yan lang po ang tungkol sa mga sinaunang kaharian o kabiasnan ng Ehipto. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po.